Sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhi salam, sinasabi ko ito ng may katapatan at mula sa aking sariling karanasan. Walang sinuman ang maaaring maging tunay na matuwid o makamit ang kasiyahan ng Allah at hindi rin niya matatamasa ang mga gantimpala, pagpapala, kaalaman at pangitain na ibinigay sa mga may dalisay na kaluluwa, maliban kung siya ay lubusang lumulubog sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang patunay nito ay matatagpuan mismo sa mga salita ng Allah. Sabihin mo, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sabihin mo, kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, sumunod kayo sa akin at kayo ay mamahalin ng Allah. Sinabi niya, at ako ang buhay at malinaw na patunay ng pahayag ng Diyos. Kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, sinabi niya na sundin ninyo ako. Sinabi rin ng Allah na kung susundin ninyo ako, mamahalin din kayo ng Allah. Kaya sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhi salam, ito ang lihim ng aking natuklasan, at kung ang isang tao ay susunod sa lihim na ito, tanging sa gayon lamang niya makakamit ang malapit na kaugnayan sa Allah. Ang aking mga mangmang na kaaway ay patuloy na inilalantad ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga palatandaan araw-araw. At sinusumpa ko sa Allah na tulad ng kanyang pagkipag-usap kay Propeta Ibrahim at pagkatapos kay Ishaq, Ismail, Yaqub at Yusuf, Musa at kay Jesus ang anak ni Maria, gayon din siya nakipag-usap sa ating minamahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanya ang pinakamaliwanag at dalisay na revelasyon ay pinadala. At tulad ng kung paano siya nakipag-usap sa kanila, gayon din niya ako pinarangalan ng kanyang pakipag-usap at pahayag. Subalit natamo ko ang karangalang ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi ako kabilang sa kanyang umma at hindi ko siya sinunod, hindi ko kailanman makakamit ang karangalan ng pakikipag-usap sa Diyos, sapagkat ngayon, wala nang ibang propetang may bagong batas ang darating. Ang isang propeta ay maaaring dumating, ngunit siya ay dapat munang isang tagasunod, umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa batayang ito, ako ay isang tagasunod at isang propeta rin. At ang aking pagiging propeta na nangangahulugan ng pagkipag-usap ng Allah sa akin ay hindi isang bagay na hiwalay o bukod sa misyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan, ito ay isang refleksyon ng kanyang propesiya, isang bahagi lamang ng kanyang liwanag. Dahil ako ay isang refleksyon at isang tagasunod lamang, ang pagiging propeta ko ay hindi kailanman nakababawas sa kanyang kadakilaan. Ang banal na pagkikipag-usap na aking tinatanggap ay isang katotohanan. At kung sakaling ako ay magduda kahit isang saglit, ako ay magiging isang di mananampalataya at mapapahamak sa kabilang buhay. Gayunman, ang aking mga kalaban ay hindi nauunawaan ito. Ang ibig sabihin lamang nito ay ako ay sinugo ng Allah upang ipalaganap ang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang parehong batas ng Islam na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagkatiwala sa akin bilang ang itinalagang Mesiyas upang ipalaganap ito. Ang responsibilidad ng pagtataguyod ng Islam ay iniatang sa akin bilang itinalagang Mesiyas ayon sa pangako ng Allah. Ito ay pinahayag sa Quran sa talata, "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." At iba pa mula sa kanila na hindi pa nakakasama sa kanila. Ang tagumpay ng aking komunidad at ang tulong ng Allah ay malinaw na patunay na ang Allah ay hindi lamang nagpapatibay sa aking misyon, kundi tinutulungan din ako. Kung hindi, matagal na kaming winasak ng aming mga kaaway na patuloy na nagsisikap na wasakin ang aming komunidad. Minsan, habang ipinapaliwanag ang kataas-tasang antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ko,
Siya ang taong nagpapakita ng ganap na pagiging perpekto sa kanyang pagkatao, katangian, gawain at espiritual na kapangyarihan. Siya ang pinaka-perpektong tao at dahil siya ang pinakaganap, siya rin ang pinaka-perpektong propeta. Sa kanyang pagdating, naganap ang espiritual na muling pagkabuhay sa daigdig na parang isang hudyat ng unang araw ng paghuhukom. At sa kanyang pagdating, maraming namatay sa kasalanan ang muling nabuhay sa espiritual at ang pinagpala at pinakamataas na propeta na ito ay walang iba kundi si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ang pangwakas sa lahat ng propeta, ang pinuno ng mga dalisay, ang pinakadakilang sugo. O aking minamahal na Panginoon, ipadala mo ang iyong mga pagpapala at kapayapaan sa mahal na propeta na ito, higit pa sa sinuman mula pa nang likhain mo ang mundo. Kung hindi dumating ang dakilang propeta na ito, wala tayong ebidensya sa katotohanan ng mga naunang propeta gaya ni na Moses, Elias, Zacarias, bagamat sila ay mga minamahal at malapit sa Allah. Ang kanilang katapatan ay kinilala lamang dahil sa biyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang pagkakataon, sinabi ko, ang tamang paraan upang mapasaya ang Allah ay ang pagsunod sa kanyang ipinahayag na utos. Gayunpaman, ang mga tao ay patuloy na lumilikha ng mga walang kabuluhang tradisyon at ritual. Kapag may namamatay sa halip na manalangin para sa kanila, gumugugol sila ng oras at kayamanan sa mga seremonya. Hindi ba mas dapat silang mag-alay ng panalangin para sa yumao? Hindi ba ang mga sumasamba sa mga libingan at gumagawa ng mga hindi makatarungang ritual ang tunay na gumagawa ng kawalang galang? Ang itinalagang Mesayas ay sinugo upang alisin ang mga bid'a, imbentong ritual, subalit maraming tao ang lumikha ng mga bagong ritual na hindi lamang sumusuway sa kanyang mga turo, kundi lumalapastanganan din sa kanyang dangal. Ang mga bansang nagpapasa ng batas laban sa paglalapastanganan sa propeta ay sila mismo ang pinakamasahol sa paglabag dito. Ang tunay na paglapastanganan ay ang hindi pagtanggap sa kanyang mga salita bilang sapat at ang pagdaragdag ng sarili nilang mga imbensyon sa relihiyon. Sino ang tunay na gumagawa ng kawalang galang? Ang mga sumusunod kay Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. o ang mga tumatanggi sa kanya? Ang aming mga kalaban ay nagsasabi na dahil sinabi ng itinalagang Mesayas na siya ay isang propeta, siya ay lumalabag sa katayuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang khatamun nabiyyin. Gayunpaman, sinabi niya ng malinaw na ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang anuman na sa kanyang sarili. Sa halip na kami ang inakusahan ng kawalang galang, kayo ang tunay na bumababa sa antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto ng mga pagpapala na dapat ay natatanggap pa rin ng kanyang ummah. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, kayo mismo ang nagpapababa sa katayuan ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa halip kayo mismo ang gumagawa ng kawalan ng hustisya, sapagkat ang pag-aalis ng pisikal na anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay malinaw sa Quran, kung saan sinabi ng Allah na wala siyang pisikal na anak. Ngunit kung tinatanggi ninyo pati na rin ang espiritual na anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano pa ang natitira? Bakit kayo nagsasalita ng maling bagay? Sa talatang ito, ipinaliwanag ng Allah ang dakilang katayuan ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kahalagahan ng kanyang espiritual na mga bunga at impluensya. Ang kanyang espiritual na lahi at mga pagpapala ay hindi kailanman mapuputol. Kung may matatanggap ng biyaya at pagpapala sa hinaharap, ito lamang ay makakamtan sa pamamagitan ng ganap na pagsunod sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa pagiging ganap na tapat sa kanya.
Kung ang isang tao ay nagnanais na makatanggap ng biyaya mula sa Allah, kailangan niyang lubusang sumunod sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at maging ganap na matapat sa kanya. Kung may isang tao na magpapahayag ng pagiging isang propeta nang hiwalay sa kanya, siya ay isang sinungaling. Sa makatuwid, ang pintuan ng malayang propesiya ay isinara. Wala nang sinumang propeta na maaaring dumating ng hindi sumusunod kay Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang hindi kumikilos ayon sa batas ng Islam. Gayunpaman, ang pintuan para sa isang taong ganap na sumusunod sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at isang perpektong tagasunod ay hindi isinara. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang sipi mula sa kanyang unang aklat, kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, patabaraka man allama wa ta'allam. Lahat ng pagpapala ay mula kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagpala ang mga natuto at nagtuturo. Ang karangalang natanggap ko sa pagkikipag-usap sa Allah ay bunga lamang ng pagsunod ko sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang anumang bagay na ipinagkaloob sa akin ay dahil sa Kanya. Ang Allah ay nakikipag-usap sa akin dahil sa mga pagpapala ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng kanyang mga tagumpay at tulong mula sa Allah ay patuloy na natutupad. Ang Allah ay natupad ang kanyang pangako ng pagpapalaganap ng patnubay sa pamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng espiritual na impluensya, liwanag at pagpapala ay mula sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga biyaya at liwanag na ito ang aking ipinapamahagi, kaya naman may buong katiyakan akong nagsasabing sa kanya. Natapos ang kaganapan ng lahat ng prophetikong katangian. Ang sinuman nag-angkin ng isang bagong relihiyosong kilusan na hiwalay sa kanya ay isang sinungaling at mapanlinlang. Ang sinumang tatalikod mula sa kanyang propesiya at magpapahayag ng bagong katotohanan ay sinumpa. Malinaw kong sinasabi na ang sinumang naniniwala sa isang propeta matapos ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang taong isinumpa at lumalabag sa katotohanan ng kanyang pagiging huling propeta. Ang ating mga kalaban at iba pang Muslim ay nagkamali sa kanilang pangunawa sa Khatamun Nubuwat. Sinisira nila ang selyo ng pagkapropeta upang ipahayag na may isang propeta mula sa mga anak ng Israel na bababa mula sa langit. Kanilang sinasabi na si Jesus alaihissalam ay bababa mula sa langit, ngunit aking sinasabi na ang pagiging panghabang panahon ng propesiya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang himala na kahit makalipas ang 1,300 years sa pamamagitan ng kanyang katuruan at impluensya, ang ipinangakong Mesayas ay dumating sa kanyang habang dala pa rin ang selyo ng kanyang propesiya. Ngunit ang mga taong ang isipan ay nabalot ng kadiliman na walang bahagi sa espiritual na liwanag ay hindi ito mauunawaan. Itinuturi nila itong kufur, kawalan ng pananampalataya, ngunit ito mismo ang nagpapakita ng kadakilaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at patunay ng kanyang buhay na espiritual.